Okay mga kabakit, at tayo ay mag-uumpisa na para kay MSO70 at nagkaayos na kami ng client kung ano ang mga gagawin at kung magkano ang charges ng mga termas sa client. So ngayon mga kabakit ay samahan nyo kaming muli dito sa pagbabaklas ng undercarriage ni MSO70. Sa mga hindi pa nakakakita o sa mga nag-uumpisa pa lamang o sa mga gusto pang matuto kung paano ang proseso sa pagtatanggal ng undercarriage ng isang bako, panoorin nyo ito mga kabakit dahil ito ay magbibigay sa inyo ng dagdag kalaman sa mga baguhan pa lamang o sa mga gustong matuto. So sa umpisa mga kabakit, ang ating ginawa, tinanggal natin mga kabakit ang fittings nito o yung binubumbahan ng grasa. Kaya natin tinanggal mga kabakit ang fittings nito ay para i-release ang grasa. Pag na-release na kasi mga kabakit ang grasa nito, ang kadena mismo ay lulubay o lulundo. So pag lumundo na yan mga kabakit ay madali nang tanggalin o i-dismantle ang kadena nito. Yan mga kabakit ang isang paraan kung paano magtanggal ng kadena. May dalawa pang paraan mga kabakit kapag tayo ay nagtatanggal ng kadena. Ang pangalawang paraan mga kabakit ay ang pagtatanggal ng master pin o yung dugtungan sa magkabilang dulo. At ang pangatlo mga kabakit, dahil ito ay nai-experience din ng ibang mga mekaniko, ng ibang technician, kapag stuck up mga kabakit ang fittings na bumbahan ng grasa ay hindi gagalaw ang idler nito at hindi pupuslit ang grasa. Kapag ang pinaman mga kabakit ay napakatigas at hindi mapalo at hindi maipuler, ang diskarte ng mga termas ay naandito mga kabakit. Kinakailangan na tanggalin ang tornilyo nito sa sprocket. Alam nyo na siguro marahil mga kabakit kung kaya natin tinanggal ang tornilyo nito sa sprocket. Yan ang ating pag-uusapan mga kabakit sa mga susunod kong i-upload na mga video. Balikan muna nating muli mga kabakit ang ating ginagawa dito sa kaliwang side na kung saan ay natanggal na nga natin ang kadena, at ang pangalawang ginawa ng ating mga termas ay ang pagtatanggal na ng sprocket. Pagkatapos niyan mga kabakit na matanggal ang sprocket, ang sunod na hihilahin naman natin o tatanggalin ay ang mismong idler na. Ang palagi ang pagkadiskaril mga kabakit ng kadena ay naandito mismo sa idler. Kapag ang busing nito mga kabakit ay alog na, malaki na ang play, diyan nagkakaroon mga kabakit ng pagkadiskaril ang kadena. Kapag ang spring naman nito mga kabakit ay putol na at hindi naglalaro, isa ring dahilan mga kabakit na ito ay magkakaroon ng diskaril sa operation. Kapag ang release naman na ito mga kabakit ay malaki na ang buka, isa rin dahilan kung bakit nadidiskaril ang kadena ng isang bako. Maraming dahilan mga kabakit kung bakit nadidiskaril ang kadena sa operation. Ang nabanggit ko mga kabakit ay ilan lamang sintomas na nararamdaman ng isang bako kapag nasa operation. Para sa dagdag kaalaman, ipalo nyo ako mga kabakit.